Yan, magandang araw sa atin mga kainding. So meron tayong i-rewind dito mga kainding. So ito mga kainding, lalagyan na natin ng mylar ito. Ito pang exhaust fan. So dalawang i-rewind natin. So ito yung ating taba nito. Isang pang electric fan at saka pang exhaust fan. So ito mga kainding, yung kanyang stator. So ang gagamitin ko dito sa exhaust fan mga kainding ay itong kanyang magnetic wire ay number 35. So ayan o, 1 kilo. So ang mayari nito mga winding ay kapwa technician din natin. So pa-rewind sa atin ganito pang exhaust fan. So ang takbo nito mga winding ay pakaliwa ang ikot. So yung mga winding ay magro-rolyo muna tayo. So 16 slot din ito mga winding. So lalagyan na natin yung mylar. So ito na mga winding, nakapag-rolyo na natin. So ngayon susunod ilagay na natin itong magnetic coil. Ito yung running mga winding, running windings. Ito yung starting. So yan, lagay lang natin dito sa parang sa electric fan lang din ito mga winding, kaya lang wala itong putol. Hindi katulad sa electric fan ay may putol-putol siya. Ito wala, diretso lang ito mga winding. Mga winding ay sasalpak muna natin. So ito naman mga winding na ipasok na natin yung kanyang running windings. So yan, so 1414 din yan mga windings ang kanyang pagitan ng kanyang pinaka diameter. So ayan, 1, 2, 3, 4. So ito yung sunod na ipalagay na natin yung starting. So dito yung niyan mga winding ito yung beginning ng unang full. Tapos yung running ay yung starting ay ilagay natin dito sa pangatlo. 1, 2, 3, 4. So dito tayo sa pangatlo, ilagay natin yung starting. So paikot na yan mga winding. So yan. Tapos ilagay na natin. Tapos ito mga winding ay gagawa natin ng diagram to para yung wiring connection nito, para sa mga ibang hindi pa nakakaalam ay na makita nila yung ating diagram na pagre-rewind nito ng pang exhaust fan. So ito naman winding yung ating lalagyan na natin ng wire lead. Gagamitin ko nitong common na itong white, tapos itong red tsaka yellow, yan sa capacitor. So yung line 2, so ito yung common na line 1 natin, magiging line 1, tapos ito maging line 2. So alin dun sa dalawa dito kung kumana ng kaliwa, so yun po, wala pong problema yan. So ito mga winding ay nakaseparate na. So itong dalawang magkasama, so ito yung common natin. So beginning and ending pa rin to mga winding. So beginning ang ending, tapos ending to beginning itong ating line capacitor. So yan, so ilagyan natin to ng mga winding ng diagram para makita nyo at masundan nyo. So ito mga winding, kakabit ko lang. So okay na ito mga winding. So naitali na rin natin yung ating exhaust fan o exhaust fan na kanyang stator. So barnisan na lang natin ito mga winding. So ngayon ito mga winding, so tatlong wire lang ito ang nilabas niya. So ngayon susukatan natin ang readings. So lagay lang natin sa resistance. Ayan, naka resistance tayo. So ang common nito mga winding ay white yung kanyang common. Ayan. Tapos tingnan natin kung ilan yung kanyang ohms. So ayan, 428 ohms. Tapos yung kabila, yung red, so ganon, hindi sila nagkakalayo mga winding, 425. So okay na ito mga winding, goods na ito. So tapos check natin kung meron siyang ground. So pagsamahin lang tong tatlo. Ayan. Tapos likit sa body. I-buzzer sa natin, buzzer, para marinig natin. So wala, ayan so wala siyang ground. So okay. So okay itong ating rewind na exhaust fan. So ito mga winding, pag naglagay kayo ng capacitor dito, wala pong problema ito mga winding, kahit magkabaliktaran ang lagay yung capacitor. Ito. Tapos ito yung common line 1 natin. Ito yung line 1. So yung line 2 natin, so alin man dito sa dalawa nyo ilagay.
So ito mga ka-winding ay ito na tinesting ko na ito. So ang ikot nito kasi exhaust fan to, dapat to ipakaliwa. So ang kaliwa nito mga ka-winding itong yellow. Tapos itong red, kanan ang ikot nito. So kung gusto mo ng pakanan, pwede. Kung gusto mo ng pakaliwa, pwede rin. So alin man sa dalawa mo dyan mga ka-winding, itap mo yung line to. Basta yung dalawa na ito, na red tsaka yellow, sa capacitor yan. So kahit magkabaliktaran walang problema. So basta itong isang line 1, naka-steady lang to mga ka-winding, yung line 1. Yung line 2, alin man dyan sa dalawa. So mamili kayo. So, kaya lang ito exhaust fan, kaliwa lang ito. So yung diagram nito mga winding, so ibigay natin sa inyo kung paano ko to ni-rewind. So tayo yung magdo-drawing. So kuha lang tayo ng notebook. So sa mga hindi nakakaalam mga winding, so skip nyo na lang yung video natin. Pero sa mga hindi pa, so ito, sa mga gusto po mag-rewind ng exhaust fan, so ganito ang ano niyan mga winding, yung kanyang sintro natin, yung kanyang coil position. So ito yung motor natin, ito yung motor. So kwadrado na lang natin. So pwede na may drawing. Ayan, drawing natin ng pabilog. Kaya lang hindi masyadong bilog ito, oblong. Oblong siya. So ayusin natin. So drawingan na lang natin para maganda. So dito, para makita. Ayan, para bilog. Tapos ito yung running coil na windings natin, running. Tapos yung kabila, so ganun yan. Ayan, tapatan sila. Ayan, napalaki yung ating ano. Ayan. Kung saan po kayo nag-una ditong posisyon mga winding, so basta yung ang bilang yung diameter ay 1, 2, 3, 4. So ito ilagay natin, so clockwise, tapos ito counterclockwise. Ayan. Dapat ano, W, ayan, CCW. Ito clockwise, ito naman CCW, counterclockwise. So ayan mga winding, magkatapat yan, tapat din ito. Tapos yung kanyang ano, yung kanyang running, so ganun din. So itong unang nilagay natin coil mga winding, yan yung running, yung pangalawa yung starting. Tapos mga winding, so dito tayo nag-umpisa, di ba? So ito clockwise, tapos so dito ang lugtong yan kasi ano to pinaka input na yan. Yung unang ano, beginning ito, lagyan natin ng beginning. Tapos ito ay ending, tapos beginning, tapos ending, tapos beginning, tapos ending, tapos beginning yung isa, pang-apat, tapos ito naman ending din to. Tapos ito mga winding, so ayan, bawa kung putol-putol yan ngayon, pag dudugtungin ngayon yan, so itong ano, ending nya pupunta yan sa beginning kasi ano to clockwise, counterclockwise. Itong ending nito pupunta yan dyan, didikit. So ganun lang yan. Tapos itong kanyang ano, ending, beginning, ganyan. Kung siya putol-putol po ang ni-rewind nyo yung niro-rollo nyo. Pero kung diretso yan, dapat ang ano nyan clockwise, tapos babaliktarin nyo para kumaliwa, tapos ito kanan, tapos kaliwa. Ayan. Pero kung pinutol-putol nyo yun mga winding, so ganito mangyayari yan, beginning, ending,
dugtong sa beginning ng second pole, third pole, tapos fourth pole. So yung ending naman nito, didikit mo yan dito sa sa beginning sa third pole, tapos papunta rito sa fourth pole. So ngayon ang matitira niyan, beginning tsaka ending. So yan, so meron na tayong yan yung natitira, beginning ending. So yan magkakadikit, di ba? So yan yung running. So lagyan natin ito ng running. Yan, ito lagyan natin ng R, running yan. Tapos yung yung ano natin, yung starting natin mga winding, so dito natin ilagay yan. So dito na lang pasok natin para kasi dito yan naka ano, so dito na lang natin ilagay kasi drawing lang naman to. Ayan, ganyan, ayan. Tapos tawid natin, ayan. So starting na to mga winding, start. Okay, napasobra. So ayan mo na. Hindi natin bangit ang drawing natin. Ayan, nalimutan. Ayan, 1, 2, 3, 4. So dito, so yan, so yan yung natira. So ngayon ito mga winding ay starting na ito. So ganun din to mga winding, ganyan din yan. So ito beginning ng starting, ito yung ending, tapos ito beginning, ending, tapos ganun din dito, beginning and ending. Sulok, napasulok, maliit na yung notebook natin. Tapos dito beginning and ending. Ayan, so ito yung ating starting, di ba? So dudugtong natin dito yan. Ayan, pero counterclockwise pa rin yan mga winding, ha. C, tapos ito ay C, W, tapos ito ay C, tapos C, W. Ayan, counterclockwise. Tapos ito, saan natin kanina? Ito tayo nagumpisa. Tapos yung ending nito, didikit doon sa, ayan, sa beginning ng third pole. Tapos itong ending nito napunta dito sa beginning ng fourth pole. So ang natira, so ito na yung natira, ayan, ng starting. Ayan, ending ng starting tsaka beginning ng starting. So lagay natin itong starting kasi ito yung running kanina Ayan, starting, din kita. Ayan. So itong natira mga winding, so di ba ito yung unahin natin yung yung running. So ito yung running, ito yung ending ng running, ito ending ng running. Ending ng running ay itatap natin yan sa dito sa beginning ng starting. Ayan, ito yung ending yan, ending ng running. So itawid natin, tawid, tapos iikot na lang natin dito kasi pangit ang drawing natin Ayan, dito na lang natin padaanin sa ilalim para
maintindihan. Ayan na sumulat. Ayan. Ito yung starting. Kasi ending ito. So, itap natin yan. Diyan. Pagka-tap natin dyan, so yan na yan maging common natin. Common. Line 1. Tapos, yung natitira maka-winding, itong ano, beginning ng running at saka ending ng starting ito. So ito na yung sa line capacitor, itong dalawa. Yung dalawa na yan. Line capacitor na yan mga ka-winding. Ayan. Dito na tayo lagay ng capacitor. Ito. Kasi natitira dyan, ending ng starting, beginning ng running. So automatic mga ka-winding, line capacitor yan. So kahit saan kayo maglagay dyan ng line 2. Kasi ito na yung common natin, line 1 eh. May common na tayo, line 1. So itong dalawa, kahit saan po kayo maglagay dyan, automatic, kung kumaliwa o kanan, wala pong problema yan. Pag ito yung exhaust fan, ayan. So yan yung ating rewind. So mas madali ito i-rewind mga ka-winding kumpara dun sa electric fan, dahil maraming yun, putol kasi may speed kasi yun, may 1, 2, 3. Ito lang, diretsuhan lang siya. So ang lalabas na wire ay apat na wire lang. So pag yun ay pinag-connect na natin, so 3 na lang yan, kasi yung dalawang magkasama, yung ending ng running at saka starting, magkadikit na yun. So common na yun. So ang matitira yung dalawa, matik na yan sa line capacitor na yung dalawa. So ayan mga ka-winding. So ito yung ating mounting diagram. Kung naiintindihan nyo mga ka-winding, so kung hindi nyo naiintindihan mga ka-winding, ulitin nyo lang po. So ayan So pwede nyo i-screenshot yan mga ka-winding, yung ating diagram. Ayan. Pwede nyo i-screenshot yan, yung ating diagram, para makita nyo. Ayan para yung makita yung doon, yung dugtong. Susundan nyo lang yung mga ka-winding. So ganito lang po ang pag-rewind ng exhaust fan, or tawag nito, kahit sa mga ka-winding, kahit sa mga ceiling fan or orbit fan. So pareho lang po yan ang rewind nito, basta naka clockwise tapos counterclockwise. Kasi tapatan yan, ito clockwise, tapat doon, tapos tapat din dyan. So sa 16 slot, ayan, 16 slot to. So ayan mga ka-winding. So ito na yung ating munting paliwanag sa ating pagre-rewind. So ayan mga ka-winding, kung bago lang pa sa aking channel, so please subscribe at pahit notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So ayan mga ka-winding, so bye bye na po, at God bless all po sa ating mga ka-winding.